This is truly an unprecedented situation. This virus doesn't discriminate. It attacks everyone. I want every American to be prepared for the hard days that lie ahead. The coronavirus. Sa kasalukuyan ay naghahatid ng takot sa buong mundo ang sakit na COVID-19 o mas kilala sa tawag na coronavirus disease. Isang sakit na sa kasalukuyan ay naghahatid ng malaking dagok sa buong mundo. Ngunit alam nyo ba na mahigit 100 taon nang nakakaraan ay may isa ring katulad na virus ang pumatay sa napakaraming tao at naghatid ng sobrang takot sa buong mundo. At iyan ang ating tatalakayin ngayon sa ating kwento. Pag-uusapan natin ang kwento ng isang epidemya na kumitil sa milyon-milyong buhay ng mga tao noon. Tatalakayin natin ang naging dahilan kung paano ito naging mabilis kumalat at ang mga naging paraan upang ito ay masolusyonan. So stay tuned guys at panoorin yung buong detalye dito sa ating video. Pero teka muna mga kadakdak, bago tayo magsimula at kung ikay interesado sa mga ganitong kwento ay mag-subscribe, i-like at i-click ang tiny bell button para ma-update ka sa ating mga susunod na videos. Spanish influenza o Spanish flu, isang sakit na humawa sa tinatayang 500 milyong katao at ayon sa talaan ng mga eksperto, ito ay kumitil ng mula 50 milyon hanggang 100 milyong tao noon. Tinawag ito na Spanish flu, hindi dahil sa bansang Spain nagmula ang sakit, kundi dahil sila lamang ang tanging bansa noong mga panahong iyon ang malayang nakapag-uulat ng tungkol sa kumakalat na sakit na siyang pumatay ng 100,000 katao sa bansa nila. Kaya naman nagkaroon ng impresyon ng mga tao na sa kanila nagmula ang sakit na ito. Nung nangyari ang malawakang epidemyang ito, ang mundo ay nasa kasagsagan ng unang digmaang pandaigdig. Dahil dito ay pinipigilan ng mga apektadong bansa ang kani-kanilang mga mamamahayag na iulat ang tunay na kalagayan ng lumalaganap na sakit sa bansa nila, gaya ng Amerika, Pransya, Gran Britanya at Italia. Ang dahilan nito ay upang hindi bumaba ang moral ng kanilang mga mamamayan at lalong-lalo na ang kanilang mga kasundaluhan na siyang mga pangunahing tinamaan ng sakit na ito. Ang Spanish flu ay dulot ng virus na nagmula sa mga wild birds na naihawa sa mga manukan at sa hindi inaasang mga pangyayari ay nakapag-mutate ito at naihawa sa katawan ng mga tao. Sinasabing ang virus na ito ay hindi dapat basta-basta makakapasok sa katawan ng tao. Subalit, kung ang tao ay na-expose dito, lalo na sa panahong mahina ang kanyang pangangatawan, ay maaaring makapasok ito. Karaniwan, ang katawan ng tao ay mayroong natural na depensa sa mga mikrobyo na gustong sakupin at puminsala sa katawan. Ibig sabihin, kapag malakas ang iyong immune system, magagawa ito ng iyong katawan upang supuin. Ngunit, sa bagong strain ng virus na ito ay madaling nakapag-adapt at nag-mutate na siyang naging sanhi sa mabilisang pagkalat ito sa iba't ibang tao. Ang mga karaniwang naging simptomas ng Spanish flu ay mataas na lagnat, ubo, sipon, pamamaga ng lalamunan at pagsakit ng tainga. Kapag malala na ay may kasamang pagdurugo ng mga mata, ilong, pati na rin ang tainga. Ang sakit na ito ay napakadaling makahawa sa iba. Sa pamamagitan lamang ng pag-ubo o kahit isang bahing lamang ay mayroon na itong nailalabas na mahigit kalahating milyong virus particles na siyang madaling maikakalat at masasagap ng mga taong nasa paligid. Ayon sa tala ng mga eksperto, higit na mas maraming napatay ng sakit na ito kaysa sa bilang ng mga namatay sa una at ikalawang digmaang pandaigdig. Sinasabi rin ng Spanish flu ay mas maraming napatay na tao sa loob lamang ng 24 na linggo kumpara sa napatay ng AIDS virus sa loob ng 24 na taon. Hindi katulad ng mga nagdaang kaso ng influenza na ang kadalasang nagiging biktima ay mga bata at matatanda. Ang Spanish flu naman ay kakaiba sapagkat ang karamihan ng mga naging biktima nito ay ang mga nasa katamtamang gulang na may malalakas na katawan at magandang kalusugan na mula sa edad na 20 at 40 taon. Ang pangyayaring ito ay lubhang nagdulot ng malaking pagkatakot sa mga tao
sapagkat hindi sila makapaniwala sa mga nangyayari. Kapag ang isang taong napakasigla sa umaga ay dinapuan ng sakit na ito, paglipas lamang ng ilang oras ay magiging isa ng malamig na bangkay. Bagamat maraming sinasabing teorya kung saan nagmula ang sakit ni Spanish flu, ang unang naitalang kaso nito ay noong Marso ng taong 1918 sa lugar ng Western Kansas sa Camp Funston na may mahigit 26,000 sundalo. Ang unang naging biktima ay ang sundalong si Albert Litchell. Subalit, bago pa mangyari ito kay Albert Litchell, ay may nauna nang naobserbang ganitong insidente ang doktor na si Loring Miner na nakadistino sa bayan ng Haskell County na malapit sa Camp Funston. Nung napansin ni Dr. Miner ang biglaang pagtaas ng insidente ng influenza sa kanilang lugar, nagulat siya na sa loob lamang ng ilang araw ay umabot sa ilang dosenang pasyente na pawang malalakas at malulusog ang pangangatawan ang biglaang namatay sa sakit na influenza. Nalubos niyang ikinabahala, kung kaya agad niya itong inireport sa US Public Health Service na siyang sangay ng pamahalaan na tumitingin sa kalusugan ng publiko sa bansang Amerika. Ngunit dahil ito umano ay sa lamang kaso ng pneumonia na dulot ng influenza at anila isang seasonal na sakit lamang, ay hindi ito masyadong pinagtuunan ng pansin ng pamahalaan. March 4, 1918 sa Camp Funston, kung saan si Albert Litchell na nagmula sa bayan ng Haskell County ay naka-assign bilang isang cook. Siya ang isa sa mga nagluluto at naghahanda ng pagkain sa libo-libong kapwa niya sundalo. Noong araw na iyon ay hindi magandang kanyang pakiramdam. Inuubo, sinisipon, masakit ang lalamunan at may umaapoy na lagnat sa taas na 39.4 degrees Celsius. Dahil dito ay agad siyang dinala sa infirmary upang matingnan. Subalit makalipas lamang isang oras ay mahigit 100 sundalo sa kampo ang agad ring nakitaan ng sintomas na katulad kay Albert. 46 na sundalo ang agad namatay ng linggong iyon. Ang Camp Funston ay isa sa pinakamalaking military training facility sa Amerika, kung saan dito nanggagaling ang mga sundalong ipinapadala sa iba't ibang military camp sa US at Pransya. At dahil nga sa nagaganap na digmaan kung saan kasali ang Amerika, ay maraming sundalo ang kailangang may recruit. Kung kaya naman, napakaraming bagong sundalo ang nagsisiksikan sa mga military facilities na gaya ng Camp Funston. Ang ganitong klaseng kondisyon, ayon sa mga eksperto, ay napakadelikado sapagkat napakadali magkahawaan kung sakaling magkasakit ang sino man sa kanila, na siya ang nangyari sa mga panahong iyon. Bago umalis ang ibang mga sundalo sa Camp Funston papunta sa mga iba't ibang bootcamps at sa Pransya, sila ay nagsiuwian muna sa kani-kanilang mga tahanan sa huling pagkakataon. Kung kaya mula sa kampo ay walang malay nilang nadala ang virus sa kanilang lugar at mga mahal sa buhay. Ayon na rin sa tala ng mga eksperto, sa katapusan lamang ng Marso 1918, 24 sa 36 na malalaking US camp ang na-infect ng virus na ito at kumalat maging sa 30 syudad ng Amerika at libo-libong namatay mula Marso hanggang Hulyo ng 1918. Subalit sa kabila na maraming namatay na gaya ng nangyari sa Haskell County, hindi pa rin ito masyadong pinansin ng pamahalaan sa pag-aakalang isa pa rin itong seasonal flu na agad din daw mawawala. Ngunit isang kilalang doktor mula sa Washington ang nakapansin sa lumalalang pangyayari. Siya ay si Dr. Welch na kilala bilang mahusay na doktor at head ng American Medical Association. Siya rin ang nagdala sa Amerika sa modern age ng scientific medicine. Nagbigay siya ng babala sa mga Army General na ang pagiging overcrowded ng mga military facilities ay napakalaki ng tsansang pagmulan ng epidemya. Ngunit ipinagkibit balikat lang ito ng mga general dahil sa panahong ito ng digmaan ay napakaraming sundalo ang kanilang kailangan. Nasubaybayan ni Dr. Welch ang pagkalat ng virus hanggang sa umabot ang bilang ng mga namatay na sundalo sa 6,000. Dito na gumawa na aksyon si Dr. Welch. Nagpadala siya ng mga researchers sa bawat kampo upang mapag-aralan ang mga nangyayari at mapigilan ang kumakalat na epidemya. Sa tulong ng iba pang mahuhusay na doktor, naisipang gumawa ng experimental vaccine ni Dr. Welch.
na maaaring ipanlaban sa isang klase ng bakterya na sanhi ng pneumonia at dulot ng sakit na flu. Sa kaalaman ng marami, sa mga panahong ito, hindi pa alam ng mga doktor ang eksistensya ng virus at natuklasan lamang nila ito noong 1930s. Ang experimental vaccine nila Dr. Welch ay naging matagumpay kahit papaano at nabawasan nito ang mortality rate o pagkamatay ng mga na-infect ng halos kalahating porsyento. Ngunit ang virus pala na kanilang nilalabanan ay patuloy na nag-mutate upang maging mas malakas at mapanganib. Wala silang kamalay-malay na yun pala ang simula ng sakit na papatay sa halos 100 milyong tao sa mundo at ito ay dadalhin ng mga sundalong Amerikano papuntang Europa.